Hello mga Sizi! So for today's video, magluluto tayo ng pork barbecue in a sauce with vegetable. So hindi ko na napakita sa video pero naglagay na ako dyan ng pamintang buo, ng laurel at ng asin. After ng ilang minuto, ayan na, kumukulo na ang ating baboy at naglabasan na yung impurities na tatanggalin naman natin. So habang tinatanggal natin yung impurities ng baboy, magkukwento lang ako ng konti. Backstory kumbaga. Backstory! So ayun na nga mga CZ. Dumating na sa point na dinidescribe ko na yung sarili ko as a frustrated vlogger kasi nga matagal ko na talagang gustong simulan yung pag-vlog. Hindi ko lang talaga siya masimulan kasi sobrang hirap magsimula. Hindi mo alam kung paano, kailan ka magsisimula, ano yung sisimulan mo. Kaya mahirap talaga siya. Until finally, itong video na nga ito, hindi siya kumbaga planado, biglaan lang, as in sobrang biglaan lang, nakakita lang ako ng pork na dinefrost nila and then naisipan kong ano kayang iluluto dito, so why not simulan natin. So syempre yung una kong ginawa is maghanap ng ating mga ingredients na pwede nating isahog dito sa ating pork. So wag kayong mag-worry masyado kasi sobrang dali lang niyang lutuin at hindi kayo mapapagastos ng malaki sa ingredients. So syempre ito lang yung mga nakita kong ingredients. Ayan, nakakita ako ng Chinese cabbage and syempre gigisa natin siya ng bawang sibuyas. So naghiwa na ako dyan ng bawang at sibuyas and guys, yung Chinese cabbage na yan, sinave ko lang yan sa pagkakasira dahil nga ilang araw ko na yan nakikita sa ref at hindi siya nagagalaw. So nag-worry ako, so baka masira lang. Kaya why not isahog natin, 'di ba? Para maiba naman yung barbecue na pure barbecue lang. So ilagyan natin siya ng vegetable. Healthy pa siya, 'di ba? So healthy living tayo mga CZ. Share ko din guys, alam nyo ba, habang hinihiwa ko yung sibuyas na yan, naiiyak talaga ako, literal. As in, nakapikit na yung isa kong mata and parang inaalalayan ko na lang talaga yung paghihiwa ko kasi baka mamaya daliri ko na pala yung mahiwa ko, ba diba? Pero hindi tayo pwedeng tumigil kasi nga, nakaplay na yung video kaya for the go na talaga tayo. So, mabalik tayo sa ating Chinese cabbage. Pinaghiwa-hiwalay ko lang yung mga dahon-dahon niya para madali siyang hiwain. So, nasa sa inyo yan kung ano yung technique ninyo ng paghihiwa ng ganyang cabbage. And guys, kung mapapansin nyo, yung video natin hindi siya nakafocus. Kasi nga, 'di ba, pinapakita ko sa inyo kanina kung napansin ninyo yung presyo niya. And by the way, yung presyo nga pala niyan dito is 4.66. So, kayo na bahala mag-convert, do the math. Basta multiply by 15 lang siya kung i-convert nyo siya sa peso. Sa paghihiwa naman mga CZ, wala naman specific way kung paano nyo siya dapat hiwain. You're the cook, you're the boss. So nasa sa inyo kung ano yung preferred ninyong style ng paghihiwa, kung paano nyo siya gustong makita sa inyong niluluto. So as for me, I preferred to remove yung matigas na part para madali na din siyang lutuin para sa akin. And then, yan, ganyan ko lang siyang hiniwa kung makikita nyo. So, it's up to you talaga kung paano nyo siya didiskartehan. Nasa sa inyo na din kung ano yung gagawin nyo dun sa remove na part, kung gagamitin nyo siya sa mga susunod nyo lulutuin or kung itatapon nyo. It's up to you din Sisi kung ilalagay mo lahat yan, kung hahatiin mo lang, basta kung gaano kadaming gulay yung ilalagay mo, nasa sayo na yan. Ako kasi as a vegetable lover, gusto ko yung madaming gulay, kaya ilalagay natin yan, wala tayong ititira. And tanan! Diyan ko lang na-realize na hindi pala nakafocus. So, after natin hiwain yung ating Chinese cabbage, hugasan natin yan. At sa paghuhugas ng cabbage guys, dyan ko napatunayan na struggle is real talaga. Kasi originally, ang plano ko, papakita ko sa video is 2 beses ko siyang hugasan. Kaya lang, yung paghuhugas ko na 2 beses na yun, hindi pala nakaplay yung video. Pagkatapos ng ilang minuto, kapag na-reduce na yung tubig sa ating pork, i-check nyo lang yung karne kung malambot na. Pag okay na, pwede na yan i-set aside at magsisimula na tayo sa paggigisa. Maglagay lang ng mantika. So, sa mantika guys, tansyahin nyo na lang din kasi maglalabas ng sariling mantika mamaya ang ating pork. So, depende kung gaano kadami yung pork. Kapag okay na, ilagay na ang bawang. Igisa-gisa lang natin yan. At kapag okay na yung kulay, isunod na natin ng sibuyas. Igisa lang ulit hanggang sa maging translucent at maglabas ng aroma ang ating sibuyas. Kapag ganyan na, ilagay na natin ang ating pork. Medyo hinaan na natin dyan ng apoy dahil nga pork yan, so hindi natin maiiwasan na maghimutok yan.
kagaya niyan. Kaya I suggest para sa safety ng lahat, ay takpan na lang natin ito para maiwasan natin yung ganong mga pangyayari. So nasa sa inyo kung gaano ka-crispy or ka-brownish ang gusto ninyong makita sa inyong pork. Para sa akin, okay na yung ganyang kulay, naglabas na siya ng sarili niyang mantika, kaya naman pwede na nating gawin ang next step. Maglagay lang tayo ng Mamacita's oyster sauce. Mamacita's, baka naman pagalawin ng baso. So, tansya-tansya lang din dyan. Sa tansya ko dyan ay siguro nakapaglagay ako dyan ng 3 kutsara. Halu-haluin lang natin para ma-well combine yung pork at ang oyster sauce. Pagkatapos nyan, pwede na natin ilagay ang ating next ingredient, ang UFC banana ketchup. Sa tansya ko dyan, naka 5 kutsara siguro ako. Again, halu-haluin lang natin yan para mag-well combine ang kulay at ang lasa. Mabango yan guys, I swear. Pagkatapos, pwede na nating ilagay ang ating add-ons or ang ating gulay. So sa paglalagay ng gulay, dahil nga medyo malaki ang space na kailangan niyan, siguro gawin nyo lang siyang parte-parte. Kagaya ng ginawa ko, kung di ako nagkakamali, 3 beses kung pinarte-parte para mailagay ko lahat ng gulay. Ipinilit ko talagang ilagay lahat ng gulay dahil nga, kagaya ng sabi ko sa inyo, vegetable lover ako. So makakadagdag din yan sa ating lulutuin at I swear, gulay pa lang, panalo na to. Kaya, subukan nyo na din. Pagkatapos ay maglagay lang tayo ng kaunting tubig. Dahil gaya nga ng sabi ko, may sauce yan. So, wala nang magiging sabaw kung di tayo maglalagay ng tubig. Kaunti lang din ang nilagay ko, siguro nasa mahigit kalahati lang nung baso. Dahil nga baka magtubig pa ang ating gulay. At kagaya na nakita nyo, nakulangan ako sa oyster sauce na nilagay ko kanina, kaya dinagdagan ko pa siya ng siguro 2 kutsara. So, mga nasa 5 kutsara din ng oyster sauce. At ayan na ang ating second batch ng gulay. Nilagay ko na siya, dinahandahan ko lang ulit kasi nag-overflow na sa gulay ang ating niluluto. Halu-haluin lang hanggang sa pwede na nating ilagay ang ating third batch na gulay. Pagkatapos ay maglalagay lang din tayo ng liquid seasoning, yung original flavor kasi alam ko may ibang flavor pa yan like yung kalamansi. So yung original lang ang ating nilagay. Ang tansya ko dyan siguro naka 3 kutsara din ako ng ating Knorr liquid seasoning. Pagkatapos ay halu-haluin lang natin para mag-well combine at yung ating last batch na gulay na nilagay ay maluto din. Pagkatapos ay pwede na natin takpan. At makalipas ang ilang minuto, balikan natin yan. Kapag ganyan na ang kanyang itsura, pwede na natin yan ang timplahan. So naglagay lang ako dyan ng magic sarap. Magic sarap, baka naman! Tapos ay naglagay na din ako ng 1 scoop ng pamintang pino. Tapos ay halu-haluin lang natin yan para mag-well combine yung lahat ng sangkap o pampalasang inilagay natin. Pagkatapos ng ilang minuto, tsanan! Ready to serve na ang ating pork barbecue in a sauce with vegetable. Thank you for watching!